Tila hindi makapaniwala si Chin nang makita niya ang lumabas na resulta sa kanyang piti na hawak. Napaawang ang kanyang labi at tila nabablangko ang kanyang utak. Hindi naman siya nanginginig nang malaman yon. Para bang sanay siya. Kahit ang totoo, unang beses pa lang niya itong naranasan. O baka nga ginawa niya lang yon para hindi mapraning sa katotohanang hawak niya. Babe, ayos ka lang ba dyan? Tanong ng binatang nasa labas ng banyo. Kinakatok na siya para malaman ang kanyang estado. Napatingin naman si Chin sa pinto. Handa kaya siya? Sa ganitong sitwasyon? Handa ba ako? Handa ba kami? And for the first time in history, yun ang kauna-unahang beses na nakaramdam siya ng takot. Hindi niya kinatatakutan ng palaisipang hindi siya pananagutan ng lalaki, kundi natatakot siya dahil nasa maling sinapupunan ng magiging anak niya. Isa sa mga hired killer si Chin Alarcon. Malinis kung magtrabaho, walang tira-tira, unang beses lang din yun sa buhay niya ang makapag-party. Kung saan niya nakilala ang binatang nakabuntis sa kanya. May trabaho naman yon sa isang sikat na korporasyon. Magkaiba sila ng buhay ng binata. At saka, nakikita kapag tapos na si Chin, kada misyong pinapasa sa kanya ng agency. Hindi naman din nagtataka ang lalaki. Dahil ang palaging rason ng dalaga, saka lang sila magkikita kapag maayos na ang takbo ng panahon para hindi sila maboard. Ngunit sa totoo, mas nadadagdagan ang kagustuhan ni Chin sa buhay niya na tumagal ang relasyon nila ni Landon. Noong una hanggang no strings attached muna sila. Ngunit nang tumagal, tila hindi naman maiwasan ng dalawang mahulog ang loob sa isa't isa. With Landon Ramirez confessing his true feelings first, sumunod naman si Chin. Yun nga lang, saka lang sila hindi masyadong nag-uusap kapag nasa isang misyon ng dalaga, na ang inakala ni Landon nag-aaral ito ng masteral, kahit ang totoo ay hindi. Napalunok si Chin habang dahan-dahan niyang tinungo ang pintuan. Ilang malalim na hininga pa ang pinakawalan niya sa katuluyang binuksan ng konti ang pinto. Nakita naman niya si Landon na nakatayo sa labas. Bakas sa mga mata nito ang pag-aalala. Hindi nito alam kung ano nangyayari sa loob kaya gano'n na lang ang pag-aalala niya para kay Chin. Ayos ka lang? Tagal mo sa loob, may sakit ka ba? Umiling ang babae. Wala naman. Sure? Baka sumakit yan mo? Bili na lang ako ng gamot sa tindahan sa labas? Paninigurado nito sa kanya. Ngunit muli namang umiling si Chin. Wala akong sakit. Pero unang beses ko itong may kinatakutang isang bagay. Ano? Hindi alam ni Chin kung tama ba, ngunit sinenyasan niya ang binata na buksan ang kamay nito. At nang tuluyan itong buksan ang kamay, isang buntong hininga ang muli niyang pinakawalan. Habang nakapikit niyang inabot sa kamay nito ang pregnancy test kit na hawak niya kanina. Kahit pa man nakapikit siya, patuloy na kumakabog ang kanyang dibdib. Dagdag lang sa pagiging kabado niya, ang hindi niya makitang reaksyon ni Landon. Buntis ka? Yan ang narinig niyang tanong mula sa binata. Oh God, I'm going to be a father? Tila napabukas din ang mga mata si Chin nang marinig niya ang tono ni Landon. The guy sounds happy about her announcement. Doon napakunot ang kanyang noo. Di ka galit? Hindi ka disappointed? Mabilis na umiling ang binata. Why would I be mad? This is our blessing. Why would I be mad? Napaisip naman siya bago nagkibit-balikat. Hindi ko alam. Kasi kung iba ang nasa sitwasyon mo. Iiwan nila ako agad pagkatapos kong i-announce to. Yan ang napapala mo sa pagbabasa na nasa social media. Natatawang usal ni Landon. It's the reality, Landon. Huminga ng malalim ang lalaki. Saka niyakap siya ng mahigpit, sabay halik sa kanyang buhok. Hindi naman ako gago tulad ng mga lalaki na babasa mo. Walang bayag yung mga yon, ako meron. I am financially stable. Kaya ko kayo itaguyod. Pero paano kung ako yung hindi handa sa ating dalawa?
Wala naman talagang taong handa sa ganitong sitwasyon. We've been sleeping next to each other for months already, and no contraceptives. Kumikindat pa si Landon, dahilan para pabiro siyang hampasin ni Chin. Pero sa totoo lang, I've been wanting to marry you. Hindi naman sa sinasadya ko lang na hindi mag-condom dahil malapit naman tayo sa isa't isa, but I saw the vision. Na kung saan naghihintay ako sa iyo sa dulo ng altar at magkakaanak tayo. Baliktad nga lang sa ngayon. Nauna pa tayo magkaanak. May kung ano sa kaloob-looban ni Chin na siyang nakapagpahinga sa kanya ng maluwag. She can't believe it. Akala niya hindi siya pananagutan ng binata. Ngunit maling akala niya lang pala yun. Judging from what happened right now, tila handang-handa talaga ito sa araw na ito. Kaya sa parehong araw rin, tila masaya ang dalawa sa magiging bagong kabanata ng kanilang buhay. May isang munting bata sa tiyan ni Chin, pero ang tanong, isang bata nga lang ba talaga? Doc, wait. Bakit 4 yun nasa screen? Tanong ni Chin habang nakatitig pa rin sa monitor. 12 weeks na nakakalipas. Medyo lumaki na rin ang bahagya ang tiyan niya. That's what I'm also curious about, Mrs. Hindi naman malabo yung ganitong uri ng pregnancy. Kaya pala ganun ang pagkagulat ko na makitang malaki-laki ang tiyan mo kahit 12 weeks pa lang. Pero paano yun, Doc? Well, it seems like hindi lang isang egg cell mo ang na-release sa ovary mo, Mrs., kundi 4. Tila hindi naman makapaniwala si Chin sa nalaman. Doc, identical po ba sila o fraternal? Tanong niya sa doktor. As of now, hindi pa natin malalaman agad, Mrs. But let me tell you one thing. Saka lang magiging identical ang quadruplets if ang isang egg cell nag-split into 4 embryos. Rare siya kung iisipin. Pero that's quite good kung gusto ng isang magulang na identical ang mga anak niya. Pero saka lang malalaman kapag naipanganak na. Pero, doble ingat tayo. Kailangan healthy ka palagi. Para hindi ka mahirapan during the whole journey of your pregnancy. Maging sa delivery. Pero alam ko naman kaya mo yan, Mrs. Ngumiti naman din si Landon. Maaasahan niyo pong doble kong imomonitor ang nasa tiyan ko. Sumang-ayon din si Landon sa sinabi ni Chin. Hanggang sa makalabas na sila ng kwarto kung saan doon ginanap ang ultrasound, pareho silang nakangiti ng lalaki palabas. Who would have thought na makakagawa tayo ng 4? Ganun ba talaga kagaling ang performance ko? Biro ni Landon na mabilis naman siyang hinampas ni Chin sa balikat. Shut it. Nasa ospital tayo. Baka may makarinig. Pinandilatan niya ng mata si Landon. Ngunit kalauna napatawa na lang din siya dito. Alam niya namang mahilig talaga sa naughty jokes ang binata. Kaya siya naman panayang saway dito. Matanda ito sa kanya ng 3 taon. Ngunit baliwala naman yun sa kanya. Sa totoo lang, pareho naman silang nasa wastong edad na. But there's one thing na hindi alam ni Landon patungkol sa kanya mismo. At habang naglalakad sila, ramdam ni Chin na parang may nakamasid. Hindi niya alam kung paano yung lilingunin ng hindi nagtataka si Landon. He doesn't know her real identity, even her job. At kahit pa man na nakapasok na sila sa isang mamahaling restaurant, naroon pa rin at nakabuntot ang isang taong akala niya ata, hindi niya napapansin. Kaya naman hindi niya na hinintay pa, nagpaalam muna siya kay Landon saglit nang makitang pumasok ang sumusunod sa kanya sa banyo ng restaurant. Banyo lang ako Pagpapaalam niya kay Landon, tipid naman itong tumango sa kanya. Mabilis na lakad-takbo ang ginawa ni Chin hanggang sa umabot siya ng banyo. Pumasok siya doon at may nakita pang 2 pinto na may palatandaang banyo ng babae at banyo ng lalaki. Pero hindi naman siya nagtungo roon para umihi. She was up for something. So you're pregnant? Yan ang tanong ng isang dalagang kalalabas ng mula sa banyo ng mga babae. Nakatingin ito ng diretsyo sa tiyan ni Chin. Di ba halata? Ganti niyang tanong, kaya nagkibit balikat ang kausap niya. It's sarcasm. Anong ginagawa mo dito? Nagkibit balikat itong muli. You know that is wrong, right?
The organization won't let that happen. Kung papayagan ka man, hindi mo naman makakasama ang magiging tatay niyan. Napataas ang kilay ni Chin sa sinabi nito. I'm thinking about leaving the organization. Usal niya na ikinagulat ng kausap. Chin, naririnig mo ba sinasabi mo? You're one of the most promising hired killers in the world. Talaga bang pakakawalan mo yung titulong yun dahil lang sa dinadala mo at sa lalaking yun? Hindi lang siya basta-basta lalaki. Hindi lang lalaking yon ang ama ng dinadala ko. Aniya sa kausap. Alright, kasi may trabaho. But does he earn a lot of money? Bakas sa boses ng kausap ang panghuhusga. At heto na nga ang hindi gusto ni Chin. It's none of your business, Irene. Gusto kong makasama si Landon. Sa ayaw sa gusto niyo. And I will be keeping this baby. At ako nang bahala sa org. Magdesisyon ka na ngayon din. Kung hindi, say goodbye to the love of your life. Tila natigilan saglit sa paghinga si Chin nang marinig yon. Encounters like this aren't new to her. Kung noon, iba ang pinagsasabihan niya ng ganito, ngayon siya na ang nakakaranas. Napalunok siya dahil hindi nga alam ang mangyayari. Kasi sa totoo lang, masyadong nasa disadvantage situation siya ngayon. Give me a week, Irene. I can't promise to suddenly leave him. Napatawa din naman si Irene. Love is really for the weak, no? Hindi ko alam na ganyan pala epekto sa'yo. Nakabuo pa kayo? Kadiri. It's because we love each other. Oh, akala ko ba ayaw mo ng love, Alarcon? Kahit pa man siguro na Alarcon ang last code name mo. Sobra mo pa rin kinamumuhian ng salitang yan maski ang pakiramdam na yan, right? To have it? So ano? Bigla-biglang gusto mo na lang ng pagmamahal? Mula sa isang lalaki? You're so weak, Chin. Wala ka ng pakialam doon, Irene. Nagbabago ang lahat sa paglipas ng panahon. You can't just make me question why I suddenly want to love a person. Nagkibit-balikat naman si Irene. Well, ikaw na ang bahala, Chin. Umikot pa ito kay Chin habang sinasabi yon. Hanggang sa bigla itong tumigil sa tapat ng tenga niya sa baybulong. But at least, huwag niyo hayaang mamatay kayo. Kung gusto niyong maging isang happy family, you can even hide somewhere remote, an island, or a province, na kung saan hindi kayo makikita. But I think that's impossible. Mahahanap at mahahanap ka pa rin ng head ng organization. I might let this slide because we're slightly close. Pero huwag kang pagpapakampante, ha? Kasi kapag binigay sa akin ang misyong to, you already know na wala akong ititira. Nanlalamig naman ang sikmura ni Chin. Matapos ang tagpong yun. Hindi na siya nagtagal pa sa banyo at lumabas na para hindi mag-alala si Landon. Pero hindi niya maiwasang isipin na talagang delikado pa rin ang sitwasyon niya. Even if she's not the enemy, talagang magiging target siyang patayin. Kapag ang isang hired killer biglang nag-awol sa team, kinakailangan itong patayin dahil marami na itong nalalaman. Ganon din ang mangyayari kay Chin. Ayos ka lang? Tanong ni Landon sabay hawak sa likuran niya, ni hindi na malaya ni Chin, na narating niya na pala ang table nila, kahit pa masyadong lutang ang isip niya. Napatingin naman din ang babae sa lalaki, at mahirap, pero kinailangan niyang umiti para hindi ito mag-alala. Tumango pa siya ng tipid. Sa totoo lang, hindi talaga siya kilala ni Landon. And she doesn't think tatanggapin siya ng lalaki kapag nalaman ni Landon ang totoong trabaho niya. Nakatitig pa rin si Landon sa babae, kaya tinitigan niya rin to pabalik. Come on, you're sending me creeps. Reklamo nito sa kanya na siyang nagpabalik kay Chin sa katinoan. Naglabas siya ng munting tawa upang hindi maging awkward ang pagitan nila ni Landon. Pasensya na, I'm spacing out too much. Normal ba yan sa pregnancy? Nagkibit-balikat naman si Chin.
Akmang uupo na sana siya nang biglang tumayo ang lalaki at iginiya pa siya. Talagang naging maingat ito na para bang isa siyang babasaging baso. Napaka-gentleman mo ah. Ngumiti naman si Landon bilang sagot. I'm just doing what's good for my wife. Napataas ang kilay ni Chin. Wife? Nakangiting tanong niya, kaya tinanguan siya ni Landon. You're pregnant already. And you're now my responsibility. Whether you like it or not, ako ang magiging asawa mo. Ayoko malayo sa'yo. Tila napawi ang ngiti ng babae sa narinig. Mas lalong nanlamig ang kaloob-looban niya sa narinig na ayaw malayo ni Landon sa kanya. Nahihirapan din naman siya dahil alam niyang mamamatay ang lalaki kapag nanatili siya. Hindi niya alam kung kaya ba nito ipagtanggol ang sarili o kayang umilag kapag binabaril. Kaya nang nakontento na ang dalawa sa posisyon nila, pareho silang nakangiti habang nakaharap sa isa't isa. Pero hindi naman porke nakangiti talagang sincero na. Ang isa sincere, ang isa naman pilit, nangiti lang. Dahil talagang hindi niya alam kung anong gagawin niya sa kanilang sitwasyon ngayon. What if you found out that I'm a killer? Biglang tanong niya sa umiinom na si Landon. Agad namang naibugan ni Landon ang iniinom nito sa gilid. I mean, a hired killer. Napatawa si Landon sabay punas ng bibig nito. Inuubo pa ng konti. Ba't mo naman naisip yan? Huwag mo naisipin, sagutin mo na lang. Paano nga kung hired killer ako? Tinitigan siya ng lalaki saka ito humalukip-kip. Tila nag-iisip din ang isasagot. Do you love the job? Yes. Do you love killing people? Natigilan siya ngunit mabilis siyang nakabawi. Sometimes I do, sometimes I don't. Depende lang kung deserve ba ng papatayin ng mamatay siya. Napaawang naman ang bibig ng lalaki. What? Tila hindi ito makapaniwala. Napahinga na lang ng malalim ang babae sa kaumiling. Hindi nga siguro handa si Landon na tanggapin ang katotohanan patungkol sa kung ano siya at sino siya. Hindi mo nga talaga ako tatanggapin kung sakaling isa akong hired killer. What? No. It's not like that. Tila napraning agad ang lalaki. I'm just shocked, okay? Pero wala naman siguro ako magagawa kung ganyan ka. I mean, I can't just leave you hanging alone in the air after I impregnated you. Gaya ng sinabi ko kanina, responsibilidad kita. Kaya kahit ano ka pa man, I have my responsibility to take care of you and our babies. Marunong ka bang lumaban? Nabigla naman si Landon sa kanyang tanong at kalaunan umiling ito. Bakit? It seems like I have to train you once we get home. At yun na nga ang nangyari. Matapos silang kumain sa restaurant, dumiretso na sila pa uwi. May townhouse naman ng lalaki, kaya doon sila umuuwi. Tumira na rin sila sa isang bubong simula nung malaman ni Landon na buntis si Chin. Jim, mabilis na utos ni Chin na nauna nang bumaba ng sasakyan. Tumango si Landon at alam niyang patungkol yon sa sinasabi ni Chin na training. Hindi na hinintay pa ni Chin si Landon dahil pinark pa nito ang sasakyan sa garahe. Kaya na makapasok siya sa bahay, dala ang pinamili nilang mga hindi naman kabigatan. Umakyat na siya matapos iwanan ng pinamili sa kitchen. Nag-half-bath lang siya gamit ang lukewarm na water na siyang dumadaloy mula sa showers. In-adjust kasi yun ni Landon. Gayong talagang nag-research ito patungkol sa dapat na paligo ng isang buntis. Hindi nagtagal si Chin sa half-bath niya. Mabilis siyang nagbihis. Simpleng oversized shirt lang at pajama ang suot niya nang makababa. Nakita niyang papasok na ang lalaki. Nasa kamay nito ang susi nang pumasok. She was about to go to the gym when Landon asked, seryoso ba tong training na to? This is necessary? I mean, hindi ba tayo naglulukohan? Naguguluhang tanong ng lalaki. Tumango naman siya bilang sagot. Let's try not to get killed. Ngiti niya ang sagot dito. Naiwan naman doon na nakaawang ang bibig
ni Landon. So you said a while ago, is that true? Hindi mo ako ginagago? Hindi mo ako niloloko? You're not pranking me? Hindi ako mahilig sa prank, Landon. And yes, totoo yung sinabi ko. Kaya ko na itanong sa'yo kanina dahil posible kang mamatay tapos ako lang mabubuhay sa ating dalawa. You said you wanted to take responsibility sa amin na magiging anak natin. So I'm training you. Akala ko joke lang yun. Mas magiging joke lang tayo kapag mamamatay tayo pareho. The org doesn't want me to a wall. Ilang misyon na ang hindi ko tinanggap sa mga nakaraang linggo. At hindi rin ako nakapagpaalam ng maayos. I don't want them to know that I'm pregnant. Pero may nakaalam na sa pagbubuntis ko. Yung sandaling nagpaalam ako sa iyo, hindi ako gumamit ng banyo para umihi. Kinuha ko ang tsampong yan para makausap yung isa sa mga kakilala ko. Na siyang paniguradong papatayin tayo kapag hindi tayo naging handa. Napalunok si Landon at napamura ng tahimik. So kung papipiliin kita, handa ka bang mag-training? O handa ka makita kaming patayin ng anak mo? That question felt like a threat to Landon. Kaya mabilis itong nagangat ng tingin kay Chin. Handa ako. Tumango naman din ang babae. If you're willing, magbihis ka muna sa taas. Tapos bilisan mong bumaba. Baka makatulog ako kakahintay. Si Landon naman ngayon ang tumango at mabilis na tinahak ang daan paakyat sa kwarto nila. Nauna na ang babae sa gym at doon umupo sa isang bench. Pinagmasdan niya ang sariling refleksyon sa salamin. Maingat niyang hinaplos ang kanyang tiyan, na parang nasa isang mid-pregnancy na ang laki. Gladly, hindi naman masyadong nahihirapan siya sa paggalaw at nakakaya pa niya. Hindi nagtagal, nasa gym na rin si Landon kaya tumayo na siya. Nasaan na yung boxing gloves mo? Let me see kung gaano ka kalakas sumuntok. Napaawang ang bibig ng lalaki. What? You're pregnant. I won't let it. Di yung punching bag na lang, but without the gloves. Tignan mo kung may impact ba bawat suntok mo. Fighting someone that's on my level isn't some plain boxing. Parang mixed martial arts kung tutuusin, Landon. You'll be dead kapag di ka marunong sa ganong larangan. Their movements are sharp too. Dapat ganon din yung sayo. Kaya naman hindi na nagtagal ang dalawa. Mabilis nilang pinuntahan ang punching bag. Kumuha pa ng silya si Chin para panoorin ng lalaki. Punch! Utos niya dito. Agad namang sumunod si Landon. Napailing siya nang makitang may kalakasan ngayon pero walang impact. Harder! Make your punch sharp! Mahigit ilang oras na ininsayo ni Landon ang pagsuntok para lang masatisfy si Chin. Napaisip naman din siya na talagang hindi madali ang pagiging isang hard killer. Na kailangan pa ng extra effort kapag nagtitraining. Sumasakit na ang kamao niya, pero hindi naman siya sumuko. Kung yon ang makakapagprotekta sa kanila, literal niyang gagawin ang lahat. Weeks after weeks, he trained himself. May mga minsan nga lang na hindi sumasama si Chin dahil nag-iiba ugali nito sa paraang hindi niya maintindihan. Maybe because of pregnancy hormones. He worked everything out until the punching bag itself gave up. At doon niya lang napagtantong talagang nag-improve nga talaga siya sa pagsuntok. The kicks, yun naman ang practicein mo. Saad ni Chin habang kumakain ng apple. At pinapanood ang asawa na sumipa sa punching bag. Nang ginawa yun ni Landon, napailing siya dahil hindi siya satisfied. Harder! Make sure to match the impact of your punch sa impact ng pagsipa mo. Mapupunta lang sa wala ang pagtitraining mo kung hindi mo i-match yung dalawa. At this time, sumasama si Chin at pinapanood ang progress ng training ni Landon. Alam niyang pagod na si Landon, pero kung gusto nilang mabuhay, kailangan nitong gawin lahat ng sinasabi niya. Ilang beses pang napangiti si Chin nang paulit-ulit na mahulog ang punching bag dahil hindi na kinakaya ang impact ng pagsipa ni Landon. Papayagan mo ba akong pakasalan kapag katapos ito? Nagkabit balikat si Chin.
Gusto kong tumanda kasama ang isang lalaking marunong sa pagpaparamdam na talagang responsibilidad niya ako at ang magiging anak namin, so why not? Napangiti si Landon dahil sa narinig. Should I propose now? At your convenience? Sagot naman ni Chin, sabay kagat ng apple. At buong akala ng babae nagbibiro lang si Landon. Ngunit nalaman niyang totohanan na pala, gayong nakaluhod na ito sa sahig, sa harap niya. Napaawang ang labi niya, habang pinapanood ang lalaki, na may kinakalabit sa bulsa nito. Hindi nagtagal, lumabas ang kamay nito at may hawak na isang maliit na box, kulay pula, na kadalasan laman ng mga singsing. Seryoso ka ba talaga? Nauutal na tanong ni Chin. Tumango naman ang lalaki sa kanya. Miss Chin Alarcon? Hired killer ka man o hindi, I don't really care about it. My heart says, follow whom it beats for. So here I kneel in front of you, with a baby or nothing. Pasalamat pa rin talaga ako, dala-dala mo ang mga anak natin. Kasi hindi na ako matutorpeng hingin ng kamay mo para pakasalan ka. Napaangat ang kilay ni Chin. Natatawa habang naluluha na rin. Talaga ba? I felt what I felt. And I'm certain about you, Chin. Ikaw yung gusto ko makasama sa araw-araw. Sa hirap at ginhawa. O sa kung ano pa dyan. I'm independent, but you know, I became dependent on you since I met you. Napangiti na lang si Chin dahil naging tunog pa bebe ang lalaki. Nakita pa niya umalo ng panlunok ni Landon bago sumunod ang tanong na siyang pag-iisipan niya ng malalim pero parang sigurado naman din si Chin. So Chin Alarcon, will you marry me? Bakas pa sa tono nito na kinakabahan. Maging sa aksyon nito, hindi maiwasan ni Chin na mapatawa. You're trembling. Babe naman, nangaasar pa. Malamang kinakabahan ako sa sagot mo. Bakit ka pa kakabahan? Kung sigurado naman ako. Kaya of course, Landon, I will marry you. Tila nagdiwang ang puso nila sa sandaling yon. Mabilis na inabot ni Chin ang kamay niya kay Landon upang maisuot nito ang singsing sa kanyang daliri. At nang sumakto ang hulma, napahanga siya ng tinitignan ng kamay ng babae. Palihim mo sigurong kinuha yung size ng daliri ko, no? Nagkibit balikat si Landon at kumindat. Secret? Napatawa sila pareho. At maya-maya napatitig sila sa isa't isa. Lumapit si Landon at hinalikan siya sa labi. Hinayaan na lang ni Chin ang gusto ng lalaki. Hanggang sa ang saglit lang sana na halikan, mas lumalim pa, na umabot sa panibagong make-out session. Magkahawak kamay nilang tinatahakan daan paakyat sa bahay. Tila hindi naman sila masyadong pinagpawisan, kayong may aircon naman sa gym. Nasa kusina na sila nang biglang napaisip si Chin. We should evacuate. Sabi niya habang hawak ang tasang may gatas. Tahimik namang napatitig sa kanya si Landon. No joke. Anytime soon, they'll find this townhouse. Walang nakakatakas sa radar ng matalim naming head. May island kami? What? Sabi mo hindi kayo masyadong mayaman. Hindi nga. It was bought by my late grandfather. He gifted it to me nang mamatay siya. Tinanggap ko naman din, kasi sino naman makakahindi, di ba? Napatango-tango naman si Chin. So kailan tayo aalis? As early as possible. At doon? Tanong ni Landon na siya namang tinanguan ni Chin. Kaya ng gabi na yon, nagsimula sila mag-impake. Hindi nila alam kung kailan sila aatakihin ng partido ni Chin, ngunit mas mabuti nang maging handa sa anumang sakuna. At kahit pa man na ganoon kagulo ang sitwasyon nila, sinusubukan pa rin ni Landon na pagaanin ang sitwasyon, lalo na at buntis si Chin. From time to time, nilalambing niya ito. Kinakausap ang mga anak nilang nasa tiyan ng babae. What will you do if mamumuhay tayo ng payapa? Tanong ni Landon. Sa kalagitnaan ng panonood ng pelikula. Nasa TV screen ang tingin niya, ngunit kalaunan napatingin siya sa katabi na kumakain din ng popcorn. Nagibit balikat si Chin. Siguro marami. Knowing na quadruplets yung anak natin. Siguro masaya yung magiging bahay natin. May iyakan, tampuhan pero at least mangingibabaw yung tawanan.
Sana may lalaki, no? Kahit dalawa lang. Hindi tayo sure, mahal. Baka babae lahat. Napanguso naman si Landon, pero hinalikan lang siya ni Chin sa pisngi. Sinubukan ni Chin na mag-focus sa panonood ng pelikula. Isang romance comedy movie ang pinapanood nila. Masaya dapat. At nagtatawanan. Ngunit hindi niya mapigilan ng matahimik. At naramdaman din yun ni Landon. Ang daming mga tanong sa utak ni Chin na siya lang din ang makakahanap ng mga sagot, pati ang mga paraan. Kaya naman kahit hanggang sa pagtulog, si Landon lang ang naririnig niyang nakatulog ng mahimbing habang siya hindi makatulog. Mabuti na lang at hindi nakayakap sa kanyang lalaki. Mas madali siyang makakaalis sa tabi nito. Maingat ang naging galaw niya upang hindi ito magising. Lumabas siya ng kwarto at tumungo sa kusina. Magtitimpla siya ng gatas para sa kanya. Kahit alam niyang wala namang saysay yun. Kasi wala talaga sa isip at sistema niya makatulog. Pero kinuha niya ang cellphone niya. Napapaisip na baka kung magliliwaliw siya sa social media, baka tuluyan siya makatulog. Ngunit ang sumunod ay siyang talagang hindi na nagpatulog sa kanyang sistema. May natanggap siyang isang text message. They will come for you and your boy. You better prepare. Yan ang nabasa niya. Napalunok siya sa isang medyo pamilyar sa kanyang pakiramdam. Ang takot. Pinagbasta niya ang orasan at nakitang 2:00 na madaling araw. Sa totoo lang bawal sa isang buntis na magpuyat. Ngunit sa isiping baka biglang may sumalakay sa kanila, tila minumulto siya hanggang ngayon. Nakalahati niya na ang pag-inom ng gatas. Mabilis siyang umakyat at nag-half bath muna. Matapos nun agad siyang nagbihis. Marahan niyang ginising ang katuwang niya sa buhay, na si Landon. Alam niyang hindi ito yung tipong magigising ng maaga, ngunit kailangan na nilang umalis. At the same time, pinagpapasalamat din ni Chin ang text na yon dahil alam niya nagbumula yon kay Irene. Pinukusot pa ni Landon ang mga mata. Nang magmulat siya, kailangan na nating umalis, Landon. Paparating na sila. Kailangan na nating umalis. Let's use your other car. Tuluyan ang nagising ang lalaki dahil doon. Half bath lang din ang ginawa nito. Sa totoo lang, hindi rin marami ang gamit na inilagay nila sa kanya-kanyang maleta. Sakto lang na may maisusuot sila. They have cash with them too. Kinailangan gamitin ang cash kesa cards dahil mas madali silang matatrack kapag card ang ginamit. Madilim pa pero sinikap nila makaalis ng townhouse. They left the lights dim para isipin ng mga pupunta roon na naroon pa sila. Pinaandar na nila ang sasakyan at pinaharurot. Medyo nahihirapan pa sila dahil sa daan. Dahil kailangan nilang daanan ng common na daanan ng mga sasakyan. Tahimik ang kalsada, normal para sa isang 2:30 ng madaling araw. Hindi mapigilan ni Chin na mapalunok. Nasa highway na sila. Malawak na ang daanan nang biglang may bumangga sa kanila. Sa lakas ng impact ng pagbangga, doon ay tumilapon sila. Walang narinig na sigaw si Chin mula sa kasama niya. Pero nakita niya kung paano nito ilagay ang kamay nito sa bandang tiyan niya habang tumitilapon sila sa ere. Ramdam nilang bumaliktad ang sasakyan, ngunit ang mga mata nila'y nasa isa't isa lang. And the next thing, tuluyan siyang nawalan ng malay dahil sa nangyari. Nasilaw naman si Chin sa liwanag nang dumilat siya. She doesn't know where she is, pero nang tuluyan siyang dumilat ng mata at nakabawi, agad niyang nahulaan kung nasan siya. Nasa HQ. Hindi nga siya naka-handcuffs, pero nasa isang kwarto naman siya. Hindi yung pangpresong tipo. Isang normal na kwarto lang. Napabangon siya mula sa pagkakahiga at napahawak sa tiyan. Napakunot siya ng noo. Dahil parang nanliit ang kanyang tiyan. Hinaplos niya pa ito ng paulit-ulit. Walang ibang pumasok sa isip niya kundi ang tanong na nasaan ang mga anak ko. Mabilis siyang tumayo at pinaghahampas ng pinto. Sinusubukang maagaw ang atensyon ng mga nasa labas. Ngunit muntikan niya na makalimutan na ang bawat kwarto pala ay soundproof.
Sumuko siya na mapagtanto niyang walang saysay ang kanyang ginagawa. Saka lamang siya napaatras nang makita ang isang pamilyar na figura. Isa sa mga medics, malapit sa kanya. Rog, ang anak ko, nasan sila? Yung fiancé ko? Tanong niya sa binatang nasa harap niya. Napatingin ito sa kanya gamit ang seryosong mga mata. Ligtas sa mga anak mo. Ang fiancé mo, di ko alam. What do you mean hindi mo alam? Mga hayop you guys ambush us yesterday? It's because hindi mo sinunod ang patakaran ng organisasyon. Alam mo na ang haharapin mong kaparusahan, di ba? Pero patuloy ka pa rin nagbulag-bulagan. At matagal na nangyari ang sakunang yun. Mahal ko siya. Magkakapamilya kami. Magiging isang pamilya kami. Sigaw ni Chin. Napasinghal din naman si Rog. 6 na taon kang nawala ng malay. You were supposed to be dead. And really? Ganyan ba talaga nakukuha mo sa pagtambay sa labas sa HQ? We all know who you were, Alarcon. Talagang nalihis na lalaking yun ang atensyon mo. Sinusubukan kang i-brainwash? No. Nagkakamali ka dyan. Hindi niya kailanman nilihis sa atensyon ko sa organisasyon. I have plans, Rog. May plano akong hindi na sumama sa organisasyon at sa kanya na lang. Pero grabe kayo. Napaiyak na lamang si Chin sa sakit. Ngunit agad naman napaawang ang bibig niya nang makaramdam siya ng hapdi, nang magangat siya ng tingin at pinagmasdan si Rog. Naturukan siya ng isang pampatulog hanggang sa tuluyang nanlanta ang kanyang katawan at nawalan siya ng malay. Sa kabilang banda, malakas ang naging pagsuntok ni Landon sa punching bag. His movements became sharp. Ilang taon na rin simula na maaksidente sila. Hindi niya makakalimutan kung paano nakuha ang walang malay na si Chin sa kanya. Hindi niya rin alam kung lumaki na ba ang mga anak nila o kung namatay ba ang mga ito. Pero ang mas gusto niyang malaman, kung buhay ba si Chin. Chill ka lang sa pagsuntok. Dumating nga si Irene. Kapapasok lang nito sa gym kung nasan si Landon. Nakababa ang buhok nito ngayon. Hindi naman may babalik ng ginagawa mo. Yung babaeng mahal mo. Your fiancé. Tinignan niya ng masama ang dalaga. Any updates? They're not disclosing her whereabouts. Hindi ko alam kung nasa ang parte siya ng HQ. Expected naman kung iisipin. Gayong isa sa mga delikadong armas sa organisasyon si Chin. Napaupo na lang si Landon sa isang bench. Alam niyang buhay ang babaeng mahal niya. Ngunit hindi naman niya alam kung ano ang sitwasyon nito. Kung komportable ba ito o hindi. Where the heck is that HQ? Bakit ayaw mong sabihin? Kasi parang nakaharap mo na si kamatayan kapag ikaw mismo ang pumunta doon. The HQ is heavily guarded, Landon. Kahit anong galing mo, kapag sila ang kaharap mo, nasa iyo ang pinakamatalim na sandata. At hindi mo alam kung makakalabas ka pa ng buhay. I don't care. Mahal mo talaga si Alarcon, no? Sobra. Bakit may time na nahahalikan mo ko? Do I resemble her in your point of view? Lasing lang ako nun. How about having me beside you in your bed when you're sober? That's just nothing, Irene. It's just plain sex. Nadala lang ako. Ginusto mo rin naman yun. Nagkibit balikat si Irene. Minsan hiniling ko rin na sana hindi tayo gumagamit ng proteksyon. Para malaman ko rin kung anong feeling na magkaroon ng 4 na bata. Nagpantingan tenga ni Lando nang marinig ang 4 na bata. What do you mean? May nalaman ako sa HQ. 4 kids. 5 taon na sila ngayon. Napaisip si Lando na baka mga anak niya yun. How are they? They are still being observed for now. Pero walang kasiguraduhan kung kay Chin ba yun. Kahit pa naman walang kasiguraduhan, may paniniwala pa rin si Lando na anak nga nila yun ni Chin. 4 na bata ang nasa HQ. At kung iisipin, quadruplets din ang anak nila ni Chin. Pagaling na ng pagaling si Landon sa pakikipaglaban. With Iron's help, may kaalaman na rin siya kung paano maging matalas pagdating sa paggamit ng mga armas.
And he keeps getting better and better each day. Sa pabor naman ni Chin, nagising ulit siya mula sa malalim na pagtulog. Wala na siya sa kwarto, ngunit nasa isang operating room siya. Sinubukan niya igalawang sarili ngunit nabigo lamang siya nang makaramdam ng bahagyang sakit mula sa kanyang braso. Tiningnan niya yon at nakita may bagong stitch pa ito. Napamura siya mula sa pagbalik sa pagkakahiga. Mariin niyang pinikit ang mga mata dahil sa hapdi nito. Ngunit alam niyang may kung anong pinasok sa kanyang katawan. Isang tracker. Tinignan niya ang sarili. Nakasuot siya ng kasuotan pampasyente. Kaya naman unti-unti siyang tumayo nang hindi natitrigger ang sakit sa braso niya. Pero bigo pa rin siya gayong presko ang pagkakatahi nito. But she's eager to do something. Tumayo siya mula sa patient's bed. Iginala ang tingin sa paligid. There's nothing but a doctor's gown and a mask. May nakita siyang scrub suits. Pero nagdadalawang isip pa siya kung makakatulong ba yun sa kanya. Ngunit wala siyang choice kundi suotin yun. Para siyang doktor. Nakagagaling lang sa operasyon paglabas ng operating room. Mabuti na lang naka-unlock yun kaya nakakalabas siya. Napapatigil siya sa tuwing may nakakasalamuha siya. Ngunit hindi naman nakakadama ng kaba dahil nagbabaw lang ang mga nakakasalamuha niya. Walang ibang pumasok sa isipan niya kundi hanapin ang mga anak. Alam niya sa sarili na narito lang ang mga ito sa HQ. Ngunit hindi niya alam kung saan banda ang nursery. Hindi naman siya mahilig magliwaliw sa loob nito dahil wala siyang mapapala noon. Subalit may naisip siya. Hi, alam niyo ba kung nasa ng nursery? May pinapautos sa akin ng direktor. Doon ko lang daw malalaman ang gagawin ko. Tanong niya sa isang HQ agent na nakasalamuhan niya. Oh yeah, I can bring you there. Maraming kinukwento ang agent na kasabay niya. Mukhang newbie yon, nakalauna na may binunyag nga na bago lang ito sa HQ. Nang marating nila ang nursery, saka lamang siya iniwan ng newbie agent. Pumasok siya sa loob at naobserbahang tahimik ang lugar. May isang pinto sa loob ng nursery at hindi niya alam kung para saan yon pero sinubukan niyang pasukin. Pagkabukas niya, narinig niya agad ang mga naghahalakakang mga bata. Nakabukas ang telebisyon. Ang isa sa mga bata ay tila nakaramdam ng isang presensya sa likod ng mga ito. Kaya mabilis itong tumayo at tumakbo sa kanya. Mommy! Natigilan siya dahil bumisita sa isip niya ang pagtataka. Kilala siya ng mga bata. Sinubukan niyang lumuhod upang tapatan ang height nito. Napapadaing siya dahil sa kirot na nararamdaman ngunit hindi niya pinahalata. You know me, anak? Matagal na po ikaw nag-wake up. Iyo kami ni Nathan, Augustus at Laniel. Sandaling nag-isip si Chin dahil sa mga pangalan. Sino nagbigay ng pangalan sa inyo? Si Lolo Warren po. Sa sagot ng batang hindi na siya nagtaka. Ang direktor ang tinatawag nitong Lolo Warren. Ikaw, anong pangalan mo? Ako po si Damien. Napangiti na rin si Chin. Palihim siya nagpapasalamat sa direktor sa pag-aalaga ng mga anak niya. Ngunit alam din niyang kailangan itong pagbayaran na nangyari sa kanila. Napawi ang pagngiti niya nang biglang nakarinig siya ng isang boses mula sa likuran. You delivered them early, so I named them like how I named you. Napalingon naman si Chin sa likuran niya at nakita ang direktor na nakahalukip-kip habang nakasandal sa dingding. Nagbago ang kanyang ekspresyon at naging matalim ito. Baby, samahan mo muna yung kapatid mo. Mag-uusap lang kami ng lolo mo, ha? Ngiting sabi niya sa bata at magiliw naman itong tumango at pumunta sa mga kapatid nito at muling nanood sa TV na nakabukas. Nang lumabas si Chin sa kwartong yon, isang lihim na senyas sa sumunod din ito. We can't afford to lose you yet. Napataas ang kilay ni Chin. So, ambush ba yung sagot doon? Do you think mananatili pa rin ako pagkatapos ng lahat? Hindi. You took us away from their dad. Hindi kayo kayang buhayin nun. As if you know anything about us.
Wala kang alam. What you did was only ambush us the moment we decided to flee. Ipinagkait mo kami sa kanya. Being with him the moment you're a wall is enough, don't you think? It's not enough. Hindi yan naging sapat dahil masaya dapat kami ngayon. He should be here, by my side, looking and having fun with our kids, pero wala eh. Huwag mo kong pagtataasin ng boses. Ang direktor at nasampal siya nito. Napaawang ang kanyang bibig, ngunit hindi niya nagawang hawakan ang kanyang pisngi. You made me. You should be trapped in a room. But I gave you the chance to meet your kids. Hindi ba inaabuso mo naman yung kabaitan ko? What's more abusing than ambushing us? Hindi nakasagot agad ang direktor. Ngunit may lumabas namang 3 lalaki sa likuran nito. Sinenyasan nito ang mga alagad na kunin si Chin. Ngunit naging mabilis ang kanyang pagkilos. Sinubukan siyang kalabanin ng isa. Ngunit mabilis niya yung nabalian ng buto. Pagbalik niya ng tingin, nawala na ang direktor. Nakalabas na ito. Mabuti na lang hindi kinuha ang mga anak niya. Kaya bago pa man siya makalabas, kinuha niya ang 4. Kilala siya ng mga ito, kaya sumama ito sa kanya. Nagpalusot na lang siyang mag-field trip sila. Gayong nalaman niyang ang pinapanood pala ng mga ito ay about sa mga animals. Narinig niya ang pagdeklara ng lockdown sa lugar, kaya mabilis na naging kilos niya. She don't know where to go, dahil parang mas lumaki ang HQ sa sandaling yun. May nakita siyang emergency exit, kaya doon sila pumasok. Akmang bababa na sila, nang biglang makasalubong niya ang isang agent. Isang mabilis na sipa ang iginawad niya sa lalaki. The whole scene at the exit became a movie scene from an action film. Magtago muna kayo dyan, ha? Mag-aanap lang si Mommy ng daan palabas. Huwag kayong sasama sa kahit sino. Kahit magkasundo kayo ng taong yon, just stay here, okay? Tumango ang mga bata sa kanya. Nasa 5th floor na sila, kaya itinago ni Chin ang mga anak sa likod ng pinto, habang papasok siya sa isang kwarto na nasa kabila lang. Wala siyang alam kung anong nasa loob nun, ngunit mabilis niyang pinasok yon. Madilim, ngunit mabuti na lang hindi daw ng mga ilaw, kaya nabuksan niya yon. Isa lamang yung stock room, na mga files ang majority na naroon. She scanned the boxes one by one, umaasang may baril na makikita, at hindi nga siya nabigo nang may makita siyang mga baril na nasa isang box. Mabilis niyang sinuri yon upang tignan kung may bala ba, at nang masigurong meron, binalikan niya ang mga anak. She was ready to protect them, but as soon as she went back to where she hid them, saka naman pagkawala ng mga ito. Naalarma siya ngunit narinig niya na parang may batang humahagik-gik sa baba. Nang masundan niya ng tingin, doon niya lang nakita na mabilis silang tumatakbo pababa kasama ang 2 agent. Gumapang sa kanyang sistema ang galit, kaya mabilis niyang tinahak ang daan pababa at pinagbabaril ang mga agent na kumakalaban sa kanya. She cannot afford to lose her sons, kaya kahit maubos ang bala sa baril na hawak niya, ipaglalaban niya pa rin ang mga ito. Saka naman siya napatingin sa kanyang braso. Nakita niya nagdurugo na ito ngayon. Kaya pala siya nasundan. May tracker nga pala. Hindi pa siya nakakaabot sa ground floor nang biglang hinanap niya sa 2nd floor ang clinic. May kagamitang pang-surgical doon na pwede niyang gamitin para matanggal ang tracker. Ngunit akmang uupo na siya sa patient's bed nang biglang may kamay na dumampi sa kanya. Mabilis niya yung hinawakan at sinugatan gamit ang hawak na scalpel. Narinig niyang napadaing ito, ngunit agad na nagtanggal ng takip sa mukha ang lalaki. Tila nagliwanag ang mukha niya na makitang si Landon yon. Landon? Mabilis niyang niyakap ang lalaki, at niyakap din siya nito pabalik. Nabuhayan saglit ang sistema niya, nang malamang nandito ang fiancé niya. Ang mga anak natin kinuha nila. You have to calm down. Makukuha natin sila. I came here the moment Iron was told that HQ was in lockdown. Pero anong gagawin mo sa scalpel na hawak mo? Shit, nilagyan nila ng tracker yung braso ko. Nasa ka ng mga anak natin kanina. Ngunit napag-alaman nila kung saan ko tinago yung mga bata dahil sa tracker na dala ko. You'll bleed. Wala na akong pakialam doon.
Gusto kong kunin yung mga bata. Pakiusap, tulungan mo akong tanggalin to. Tumango naman ng lalaki at iginiya siya paupo. Maingat namang sinuri ni Lando ng sugat kung saan sinasabi ni Chin na nakabaon ng tracker. What's with you and Irene? Tanong ni Chin sa lalaki nang makitang seryoso ito. She helped me. Siya ang tumulong sa akin nung gusto na akong patay ng direktor. She hid me safely. Tumango naman din siya. Did you two have sex? I mean, I know it's vulgar, but I can't help it. Wala ako for the whole 6 years. May needs ka bilang lalaki. Wala namang masama kung aaminin mo. Tumango ang lalaki. Napahagat-labi naman si Chin. Sober? Just once. Wala namang masama kung umamin ka sa katotohanan. I'm just so glad you told me the truth. Di ka galit? Marahang umiling si Chin. Why would I? It's the truth. Sakala ako magagalit kapag nilihim mo sa akin. I admit it hurts. Pero mas masakit kapag nilihim mo yun. Dahan-dahang tumango si Landon. At ganun nga rin kabilis matanggal ang tracker sa braso ni Chin. Ayos na. Mabilis na tumayo si Chin at inayos ang sarili. Hindi niya nasuot pang muli ang doctor's gown at scrubs. Akmang lalabas na sana si Chin nang biglang natigilan siya dahil inabutan siya ng lalaki ng baril. Kailangan natin makuha mga anak natin nang magkasama. Tipid siyang umiti dito sa katumango. Paglabas naman, agad nilang sinalubong ng putok ang mga kalaban. Nang halos maubos na nila ang mga kalaban, doon na sila tumakbo paalis sa floor na yon. Nakita naman nila si Irene at tumulong din ito sa pakikipaglaban sa mga tauhang naroon. Nagsanib puwersa ang tatlo hanggang sa makapunta sila ng ground floor. Hinihingal na sila ngunit hindi sila nagpadala sa takot. Importante ang buhay ng 4 na bata kesa sa pagod. Ayaw ni Chin na malayo na sa kanila ang mga anak. Ngunit bigo naman ang babae. Napatigil siya saglit, tinignan niya ang paligid, at nakitang may isang lalaking sasakay na sana ng motor ngunit pinigilan niya. Manong, pahiram mo na ng motor mo, importante lang, ibabalik ko, promise! Hindi niya na hinintay pa ang pagsang-ayon nito. Mabilis niyang pinaharurot yon na siyang pagkarinig niya ng sigaw mula sa lalaking kinuna ng motor. Mabilis ang pagpapaharurot niya dito, hanggang sa natapat na siya sa van na sinasakyan ng anak niya at ng direktor. Sinubukan niyang ilapit ngunit saka namang paglayo nito. Muli niya yung sinubukan ngunit isang putok ng baril ang naabutan niya kaya napayuko siya para hindi siya tamaan. Paliko-liko na ang sasakyan nang umabot sila sa seaside. Luckily, tumigil ito. Nabangga nga lang yan sa isang puno ng nyog. Napasigaw ang mga tao sa dagat at tila umaliwalas nang umalis ang mga ito. Mabilis na umalis si Chin sa sinasakyang motor at mabilis tinungo ang van. Mabuti na lang at aktibo ang sistema niya at nakailag siya sa mga balang pumupunta sa kanyang direksyon. Ngunit nadaplisan pa rin siya sa pangalawang putok. Narinig niya ang iyak ng mga anak. Don't follow us! Sigaw ng direktor sabay hablot sa 4. Lakad! Ang 4 na batay walang ibang ginawa kundi umiyak ng umiyak, marahil natatakot, dahil sa mga tunog ng baril. Sumunod ang mga ito sa direktor, marahil wala pang alam talaga sa nangyayari. Nang lumingon ang isa niyang anak, isang tipid ng ngiti ang iginawad niya dito, na tila nagsasabing, maililigtas niya ang mga ito sa tamang oras. Hindi niya inasahan na may mga tauhan pa pala ang direktor na siyang biglang humablot sa kanyang braso. Akmang susuntukin siya nang nauna niyang sipain ang gitnang bahagi nito, dahilan para mapaluhod ang lalaki. Agad niyang nahablot ang baril ng isang tauhan at mabilis niya itong pinaputokan ng tama sa ulo. Hindi mapigilan ni Chin ang magtaka kung bakit konting mga tauhan lang ang dala ng direktor. Dapat ngay marami dahil isa siya sa pinakadelikadong armas sa organisasyon nila. Sinundan niya ng tingin ng direktor, ngunit hindi pa siya nakakalapit. Nakita niya ang pagpasok ng mga ito sa isang beach house. Ang pamilyar na beach house sa kanya. She felt nostalgic.
This is where the director raised her, kung saan siya nag-ensayo bago ilagay si HQ. The main reason why some of her batch envied her. Pero naintindihan naman nila kung saan nanggaling si Chin. Iniligtas siya sa mga abusive parents niya noon at nakahanap din siya ng tahanan sa HQ at mga kasama. Maingat siyang lumapit sa beach house. Hindi pa rin nawawala ang puting pintura nito. Hindi na siya nakakabalik dito. Pero parang hindi pa rin talaga nagbago ang hulma ng paligid. Nang buksan niya ang pintuan sa entrance, saka namang pagdaing niya nang maramdamang natamaan siya sa balikat. Umagos ang dugo roon pero hindi niya nainisip yon. Matalim ang tingin niya sa direktor, habang wala namang ibang nasa mukha nito kundi ang pag-aalala. I can't afford to lose you. Para na kitang anak. Lahat naman kami actually. Pero mali ang paraan mo para pigilan ako sa pag-alis. And you don't get to take my children away from me. Akmang may sasabihin pa ang direktor nang biglang nakita ni Chin na natamaan ito ng bala sa tiyan. Hindi lang isang bala kundi 3 beses itong binaril. Kaya napaluwa na ito ng dugo. Sa totoo lang kahit galit si Chin sa matandang yon, ito pa rin ang taong madalas itong dinadaluhan noon. Bumagsak ang luha sa kanyang mga mata nang yakapin niya ito. Bago ito tuluyang mawala ng malay, nakahingi pa ito ng tawad sa kanya. Alam niya na hindi nito kayang pakawalan siya. Pero hindi tama ang ginawa nitong paraan para itago siya. Totoo naman ang sinabi nito, na itinuring na siya nitong anak. Napaiyak na lang si Chin nang tuluyan ng pumikit ang mga mata nito. Nang tuluyang bawian ng buhay ang matanda, napahagulhol ng malakas si Chin. Dinaluhan na siya ni Landon at niyakap. Hindi niya naramdaman ang sugat ng balikat niya at braso. Ngunit ang naramdaman niyang sakit ay ang nasa puso niya. Ilang taon na ang lumipas matapos ang insidenteng yon. Kasama na ni Chin ang kanyang mga anak habang binibisita ang puntod ng direktor. It's the least thing she'd do for him. You know that I took over the org, right? Alam ko nakikita mo ako dyan kung nasan ka man ngayon. And these children were well raised by my husband. At ititrain ko rin ang mga to kill validly. Just I learned so many things from you at salamat ton. O mga bata, mag-hello na kayo sa lolo nyo. Ginawa naman ng mga ito ang sinabi niya. Habang ang dalawa naman tahimik lang sa gilid, inoobserbahan ng dalawang kapatid. Speaking of Landon, kinasal sila ni Chin matapos ang 2 taon simula ng insidenteng yon. Si Ira naman ang siyang naging ninang ng 4. Siyang tumutulong kapag nasa isang misyon ng 2. Tila nasiyahan naman si Iron sa pagbabantay dahil hindi lang din naman ang mga ito mabait sa kanya kundi talagang super close. At sa wakas, makakabawi na rin siya kay Chin sa mga nangyari noon. Naging nobyo rin ito si Rog. At sa kalaunan nagkatuluyan din at nagkaroon ng anak. Sa totoo lang kapag nagsama-sama sila parang palengke ang buong bahay. Dahil sa alitan ng mga anak niya. Sa mga oras na yon, biglang lumapit si Landon sa tabi ni Chin. Honeymoon tayo? What? Natatawa niyang sagot sa asawa. Honeymoon? Pinagsasabi mo dyan. Ayos na ako sa 4, no? Tumigil ka nga, Landon. Ako hindi pa. Bahala ka dyan. O hindi na lang honeymoon. Lambingan na lang pero out of the country. Wow, honeymoon pa rin naman yun, no? Tila wala ng bala si Landon dahil ubos na ang mga salita niya para kay Chin. Kaya naman, hinalikan niya na lamang ito sa labi para matahimik ito. At natahimik nga si Chin nang tumugon din ito sa halik niya. May mapang-asar pa na ungulang babae para asarin si Landon. And she know how Landon yearns for another night with her in bed intimately. Pero dahil nga sa naging abala sila sa pagtatag ng bagong bersyon ng organisasyon, nawawalan sila ng oras. Ngunit hindi naman sila masyadong nawawalan talaga ng oras sa isa't isa.
Hindi nawawala ang dinner dates na kung hindi makakaimbita ng isa, si Chin naman ang gagawa. You know that I'm lucky to have you, right? Tanong ni Chin sa lalaki na tumango naman si Landon agad at humalik sa kanyang pisngi. Minsan pala ang kapal din ng mukha mo, no? Totoo naman yung sinasabi ko. Pero alam mo kung ano mas totoo. Swerte din ako sa'yo. Love really know how to move mysteriously, no? At hindi ako nagsisisi. Ilang taon man tayo hindi nagkita, hinahanapan pa rin tayo ng tiyempo ng tadhana. Sa bagay, parang nawawalan ka ng buhay kapag wala ako eh. Ay, ikaw naman ngayon na makapalamuka. Sinasabi ko lang kung ano yung totoo. But you should know na sa'yo ako palagi. I'm yours too. And who would have thought na hindi rin nagtatapos ang lahat? At the age of 18, the four became highly trained agents of the organization. Kasama nila sa larangan ng mga magulang nila. Ipasa mo sa akin yung isang baril, naubusan na ako. Sabi ni Laniel na maubusan siya ng bala ng baril na hawak niya. Weird, pero si Damian ang may pinakamaraming dalang baril. Hindi naman din yun nahihirapan sa paglalagay ng mga baril sa backpack nito. First mission na magkakapatid at hindi mo nakasali ang mga magulang nila. There at the press conference. Nag-uusap sila patungkol sa views. Napapangiti na lang si Landon at Chin habang magkasandal sa isa't isa at pinapanood ang kanilang mga anak. They all like the teamwork done by the four brothers hanggang sa natapos nga ang misyon at matagumpay na umuwi ang mga ito. I love the teamwork done by you four. Ang saya nyo panoorin. Siyempre kami na to, ma. Sino pa ba? Mayabang na sa ni Damian. Sino ba naman kasi ang may sabing pumunta kayo sa misyon na hindi kami kasama? But despite that, I'm very proud of you. I am really happy of what you've done, mga anak. Nagyakapan sila lahat at sabay-sabay na kumain. Ang mga apat na bata ang hinihintay nila Landon at Chin para makumpleto sila sa pagkain ng dinner. Yun ang naging usual bonding nila. Kahit konting oras na nga mailaan nila sa mga bata, talagang gagawin nila. They really make time for each other. Gaya na lang ng nasa beach sila, habang si Nathan abala sa pakikipaglandian sa isang babae malapit sa bar, inaasar naman ni Landon ang anak. Samantalang si Chin naman tawa lang ng tawa. Alam mo, nagmana sa'yo yung kalandian ng mga anak mo, no? Pagbibiro ni Chin, kaya napahalakak na lang si Landon. Ano ba? Stop it. Nakikiliti ako. Huwag mo akong kilitiin, Chin. Bakit? Hindi ba totoo naman talaga yung sinabi ko? Malandi ka. Nung wala nga ako na ilang taon, naghanap ka agad ng iba. Biglang nagseryoso si Landon. You know I tried. Bigla namang natahimik si Chin. Minsan talaga hindi mawala sa isip niya yung nangyari. But in her head, it had to happen. Kasi wala naman talaga siya ng mga oras na yon. And Landon is just a man. May mga pangangailangan. Pero matagal niya nang napatawad ang kanyang asawa. At masaya din siya sa nangyari. Hindi rin naman sila nagkatampuhan ni Irene. Ang importante, pareho silang masaya at may kanya-kanya ng pamilya. You know I love you. And you're the only one I love, Chin. Alam ko. Yun naman pala eh. Sana mawala na yan sa isip mo. I don't know. Siguro, mawawala. Minsan babalik. But it doesn't matter anymore. Ang mahalaga, we move forward. Yun lang. Nagulat naman siya nang bigla siyang kilitiin ni Landon ulit. Huwag mo akong kilitiin ha, susuntukin kita sa panga. Really? You would do that? Bigla namang tumayo si Landon at nagtangkang habulin siya. Tumayo na rin siya, tumakbo palayo dito. Nang mahuli siya ni Landon, sa tubig na sila dumiretso. At tuluyan ang nabasa ang kanyang suot na bikini. Landon finds her enchanted. Literal na napatigil ang lalaki habang tinitignan siya. Chin's age is like a fine wine. Sa edad na 43, tila parang pabata ang mukha nito. Siguro dahil sa skincare.
Ang ganda mo pa rin. Sobrang ganda mo. Mas maganda ka ngayon sa paningin ko. Napangiti naman si Chin sa puri ng kanyang asawa. He really knows how to get her. Pakiramdam niya parang hindi ito nagsasawa na makasama siya. Maingay siyang tao at matalak simula nang maikasal sila. Pero ang asawa niya palaging tahimik at nakikinig lang sa mga sinasabi niya. I'll compliment you the same. In fairness naman, malapit ka na mag-50 pero may abs ka pa rin. Anong secret mo, bossing? Saka lang nawala ang munting tawa sa labi ni Chin. Nang lumapit si Landon at hinalikan siya sa labi. Talagang para pa rin silang teenagers. Regardless of age, nag-aasaran pa rin sila. Not to mention that they are still active in bed. Sa kabilang banda naman, pinapanood naman din sila ng kanilang mga anak. Nakangiti ang apat habang nakatingin sa silhouette ng mga magulang nila. Papalubog na ang araw, na siyang naging dahilan ng pagkaramdam nila ng kilig. You know what? I'm so happy with our parents. Saad ni Damian habang nakatingin sa mga magulang. And I'm proud of them. And I'm happy. I don't know. Siguro talagang totoo yung forever, no? Natatawang saad naman ni Augustus kay Nathan. Tumango naman sila Niel at Nathan sa mga sinabi ng mga kapatid nila. At doon, habang pinagmamasa na nagkakasiyahang mga magulang sa dagat, nakamasid lang ang apat nilang anak. Masaya ang mga ito na sa ganito magtatapos ang kanilang kwento. Mahirap nung umpisa, marami silang pinagdaan ng problema. Halos hindi nauubos sa mga pagsubok na sumusubok sa tatag ng kanilang pamilya. Pero dahil matatag ang kanilang ina't ama, walang tumibag sa kanilang pagsasamahan. Marahil yun ang ibinigay na blessing sa kanila ng Panginoon. Ang pagkakaroon ng cool na magulang at mababait at understanding na ina at ama. The end.